Araw sa inyo mga kapatid sa buong mundo. Ito po'y aking ibabalita sa inyo at ibabahagi sa inyo ay matagal nang napag-uusapan hinggil sa isang tao na nag-found ng isang chapter na hindi naman nabigyan o hindi dumaan sa tamang proseso. At aking itong umpisahan at tinatawagan ko ng pansin ang mga breads natin, lalo na sa Camiguin Island, sa Catarman, Camiguin, Bukidnon, Triskelion de Mindanao, Triskelion de Visayas, Saudi Arabia, at sa lahat ng mga brads sa buong mundo na nakakakilala sa taong ito. At akin sa inyo ibabahagi ang matagal ng usapin tungkol sa taong ito sapagkat ito'y binigyan na namin ng 2 beses ng Certificate of Denial na hindi siya kailanman nabigyan o na-initiate sa Piatti chapter. Na sinasabi niya at pinangangalandakan niya na dun siya binigyan. Ang tao ito, ang pangalan ay Ray Edward Kiblat Umel. Ito mga kapatid, ang taong to ay nakapagbigay o nag-found ng chapter sa Camiguin na wala siyang pinagdaanang o napalo man lang sa Piatti, na pinangangalandakan niya na sa Piatti siya. At ito nga, bago ang lahat ay ako nagpapakilala para sa kaalaman ng mga taga Camiguin Island. Ako po si Bobby Santos, Revival founder ng Piatti, UP initiated, June 22, 1975, Batch Nara, under Brad Bebot Aldecoa of UP chapter. Mga kapatid, bilang isang namuno sa Piatti, nalaman ko na po ito, na merong isang tao nagpakilala at nagbigay o nag-found ng isang chapter na hindi naman po dumaan sa tamang proseso. Kaya ako'y nananawagan diyan sa Camiguin Island na pakinggan yung maigi itong aking sasabihin, na sinasabi niya na puro kasinungalingan at kayo'y pinasakay niya sa kanyang mga sinasabi na pawang kasinungalingan. Sapagkat sinasabi niya sa Camiguin na paano ako makikilala ni Bobby Santos na nakakulong siya nung panahong nasa Piatti siya. For your information sa mga kapatid natin, nasa Piatti po ako noong 1980-81 at ako'y tumigil po ng percent na yun at ako'y nagtrabaho sa Philippine Nuclear Power Plant. Pagdating po ng 1984, ako po'y nakulong. Hindi ko pinagkakailayo, nakulong po ako. Pero naayos ko po yun. Kaya po ako nandito. Ngayon mga kapatid, taliwas na sinasabi niya na paano ko siyang makikilala. Ako ang pinuno. Ako pinagmulan. So, hindi ako nawawala sa tambayan kahit kailan. Nakasuporta ako dito ni hindi ko nakita ang balahibo niya. Nagkita lang kami niyan one time na nagpakilala siya sa akin. Isang summit sa Santa Mesa. Kaya niya ako nakilala dahil ako ang tinuturo ng ating brad na si Governor Rapi Nantes. Binanggit ang pangalan ko sa kanyang speech. Nakita niya ako. At nung magkaroon ng break, nagpakilala siya sa akin. Brad, ako si Ray Umel, Piatti. Di siyempre, nagpakilala, kamayan mo, nasa bulwagan siya ng summit eh. Pero may lumapit sa aking isang Brad. Siya ang representative ng Surigao City, si Rameses Ram Dutillos. Patay na po ito at dumaan po sa akin yon. So siya po ang kinausap ko dahil mas kilala ko siya kaysa doon sa Ray Umel.
So, hindi ko napansin si Reumel. Bago siya umalis, bibigyan daw niya ako ng frat shirt. Yun, binigyan niya ako ng frat shirt. Pero nagkausap kami ng Rameses Dutillos hanggang sa umuwi kami sa bahay nila. Yun. Siya hindi ko po kinausap dahil hindi ko po siya kilala. Ang pangalawa po niyang pagkikita ay yung revival ng tao, which is October 4, 1994, at doon po at the same time binubuo namin ng Piatti University Triskelion Alumni Organization. Kaya po hindi pa kami pumapasok, nandun kami sa labas ng Aberdeen Court. Diyan po ni-revive ni Bong Tebes ang tao. Na nandun ang karamihan ng Piatti, nasa 20 kaming mahigit, na binuo namin ang Piatti University Triskelion Alumni Organization. Nung maka-set up na kami ng aming pagkikita, pumalik kami sabay-sabay. Nang mag-CR po si Jerry Boy Jungle Supina, nakita niyo po si Reumel. Sinita po ng kapatid natin na to, ano ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Hindi ka naman brada. Tol, mga kapatid, bigla po siyang naglaho na parang bula. Sapagkat doon nyo po mapapansin na pawang katotohanan po ang nangyayari. May nakakilala po sa kanya, yun po ang kasabayan nila sa Piatti na siguro mag-the same year sila pero nagpang-abot sila doon. Kaya kilalang kilala siya nung tao na yon. Kaya nung sinita siya, ngayon pinag-usapan namin yon na meron ditong yung kaibigan ng Brad, nagpapakilalang Brad, nandito umatin ng summit. Yan po si Ray Edward Umel, Kiblat Umel. Pangalawa na po yan, na senaryo na wala po talaga siyang koneksyon sa Piatti o maging Brad ng Piatti because hindi po siya dumaan sa tamang proseso o hindi po siya na-initiate sa Piatti. Ngayon po, nung sa usapin naman kay Brad Alvin, taliwas naman po sinasabi niya na hindi siya natulungan. Hindi niya natulungan si Alvin kaya nagagalit sa kanya. Hindi po. Dahil tapos na po si Alvin dun sa subject, dun sa tiyuhin niya na sinasabi niya hindi natulungan. Kundi talagang tahasang sinasabi ni Brad Alvin na hindi po siya initiated sa Piatti at hindi po siya nabigyan sapagkat takot po ang taon to sa palo. Hindi katulad namin talaga nagpakahirap. Tayo nagpakahirap upang makamit natin ang pagiging isang Triskelion. Ngayon, sa ngayon, nagtataka kami bakit hindi ito umusad. Ang kailangan nila ay pumunta kami ng Camiguin Island at kami mismo magpatotoo. Palagay ko, sobra ng haba na ibinigay namin para magkaroon po ng maresolve itong usapin na ito. Kaya ginawa ko na pong live stream para hindi lang po Camiguin, lahat po ng nakakakilala kay Ray Umel. Ang tunay po niyang pangalan ay Ray Edward Kiblat Umel. Para sa inyong kaalaman, mga kapatid, na hindi po siya nabigyan sa Piatti. Wala po siyang pinagdaanan ng initiation, kundi nagpoundang po siya ng Camiguin Island. Matagal na po ito. Mula nung umalis siya ng Piatti ng 1983, nagbukas siya, nag-open siya, or nag-found siya ng Camiguin. Isipin nyo, take note mga kapatid, 1983 siya umalis. Nakakulong ako 1984. Ano ngayon ang katotohanan? Taliwas dun sa sinasabi niya. Kaya mga kapatid, kayo na umunawa. Kayo na umintindi. Kung totoo ba sinasabi ng taong ito. Bakit pinaniniwalaan ng mga kapatid natin sa Camiguin itong taong ito na wala namang pinagdaanan? Isa pa, mga kapatid, hindi kami nagpapadala
graduate o nagpapatapos ng isang neophyte nang hindi natatatakan. Pagka natapos niya ang initiation rite, yung IR niya, at na-bless na siya, tinatatakan yun namin. Dahil walang lumalabas o natatapos ng walang tatak. Nung time na yun, ha? Kaya nagtataka kami, bakit walang tatak? Kung brad siya, wala siyang tatak. Nagkaroon lang siya ng tatak dahil ayaw siyang kamayan sa bukid nun. Tatatakan ka lang namin kung magpapasondo ka. That is not the reason. Hindi po tamang pagkilos yun na para kamayan mo ng tao, kailangan tatakan. Hindi nila inalam ano ba talaga itong taong to. Totoo ba to? O peke? Siya po'y peke. Kaya ngayon, tinanong ko naman si Brad Boy Balyaw regarding dito kay Ray. Pareho po na sinasabi na siya'y barkada lang. Yan nakakatulong. Yan lang ang pasasalamat namin sa kanya. Nakatulong siya sa Piati chapter sa recruitment. Marami siyang naipasok ng mga nagpapalakad sa kanila ng subject ng tsuhi niya. Pinapasok niya, pero siya, ayaw niyang pumasok. Isa lang masasabi ko doon, takot sa palo. Tayo mga nakatapos, mga hindi natakot, sapagkat gusto natin at minahal natin ang kapatirang ito. Ako, sa katulad ko, ayoko na magkaroon ng brother na hindi dumaan sa tamang proseso. Napakarami. Pero isa siya sa matagal na pinag-uusapan. Kaya panahon na ngayon, mga kapatid, upang isiwalat namin ang buong katotohanan na si Ray Edward Kiblat Umel ay kailanman ay hindi nakadanas ng initiation sa Piati. Hindi po siya napalo at gayon din ang sabi ni Brad Noel Season, si Brad Bamer, iisa ang mga sinasabi nila. Barkada lang siya. Yung litratong pinakikita niya, nakasama siya, nagpa-picture lang po. Kasi nga barkada ng Brad na alalay ng tsuhi niya. So, yung faculty at saka ng tambayan namin ay ilang hakbang lang po ang layo. Nung nagpipicturean, bigla po siyang tumakbo at nagpa-picture. Sumama sa litrato, pero hindi po siya Brad noong time na yun. Hindi po siya dumaan sa tamang proseso. Kaya mga kapatid, ako'y nakikiusap, lalong-lalo na dyan sa Camiguin Island. Yung mga nabigyan ni Ray Edward Kiblat Umel, gumising na kayo. Kung gusto nyong gamitin ang Tau Gamma Phi, the Triskelion Grand Fraternity, ay yumakap kayo sa mga Brad is either Cagayan de Oro or Triskelion de Mindanao. Kung mananatili kayong diyan kay Ray Umel, huwag nyong gamitin ang Tau Gamma Phi. Yun lang ang pakiusap ko. Sapagkat hindi po siya lehitimong membro ng Tau Gamma Phi, hindi po siya lehitimong Triskelion. Kung gusto nyo manatili ang pagiging Triskelion ninyo, ako na nagsasabi sa inyo, yumakap kayo sa Cagayan de Oro, so mga tunay na Brads ng Tau Gamma Phi, the Triskelion Grand Fraternity. Nakausap ko na yan si Brad Ira. Ipinaliwanag ko na sa kanya yan. Mga nangyayari at kaganapan kung bakit nagpakilala yan na Piati Brads na hindi naman totoo. Kaya nga, sa inyo, kayo na o ako na ang nakikiusap. Kung gusto ninyong maging isang tunay at ganap kayong Triskelion, hindi lang pagiging membro, sa puso yan. Tanggapin nyo
or yumakap kayo sa mga tunay na triskilyon, hindi kay Ray Edward Kiblat Umel, sapagkat hindi po siya totoong triskilyon. Hindi po siya membro ng Tau Gamma Pi. Kaya nga, gusto ko nga sana magbiro, kaso baka magkaroon pa ng ng ibang pananaw. Kaya, yan lang ang masasabi ko sa mga brats natin sa Camiguin Island na ito'y panahon na. Sana, wish ko na habang si Ray Umel ay nandun sa Saudi o sa Riyadh, Saudi Arabia, isa pa yan, makakapatid nga pala, bago ko makalimutan. Kung ikaw ay tunay na triskilyon, pumunta ka sa isang lugar na alam mo meron triskilyon o may konseho, lalapit ka ron, magme-membro ka. So, the first, ang unang hinahanap ay COL, Certificate of Legitimacy. Bakit hindi siya makapagsumite ng COL niya o Certificate of Legitimacy? Wala nga siyang makukunan. Walang magbibigay sa kanya. Walang Brad ng Piatti magbibigay ng Certificate of Legitimacy niya. Ganun tayo, mga kapatid. Yan, katulad ni Jun Mentina, ang ating Brad na seminarista. Nakatagpo yan ng mga Brad Alvin at saka ni Brad Bummer Season sa Dubai. Imagine niyo, napaiyak yung Brad. Di ba kayo nalulungkot nun? Napaiyak ang Brad kasi ang pumalo sa kanya, peke. So, peke rin siya. Hindi kayo magiging peke. Yumakap lang kayo sa mga tunay na Brads natin. O Brads. Tunay na Brads. Pero kung hindi kayo yayakap at hindi rin kayo magpapasako sa mga ito, hindi kayo magiging tunay na triskilyon. Wag nyo na lang gamitin ang pagiging membro nyo ng Tau Gamma Pi at triskilyon na matawag na triskilyon kayo. Huwag nyo nang gamitin kung ayaw nyo. Dahil hindi naman po ito sapilitan. Dahil nabigyan kayo ng peke, yun lang ang inihiling ng karamihan na huwag nyong gamitin ang Tau Gamma Pi. Gumamit kayo, gumawa kayo ng sarili ninyo. Hindi yung Pero kung kayo yayakap, minus Ray Umel, lahat kayo tatanggapin. But you have to undergo reorientation program. Kasi mali ang binigay sa inyong proseso. Kaya ganyan ang nyo tinatakot kayo, sinasabihan kayo ng ganito na naniniwala kayo, nagkaroon ng project, nagbibigay kasi may pera. Mali yun, mga kapatid. Ang unawain natin, tunay ba to? Nabigyan ba to? Yun. Ngayon, hinahayag namin sa inyo, sinasabi namin sa inyo, ang pawang katotohanan na hindi kailanman na nabigyan itong taon to. Ngayon, sa mga nakikinig sa akin, na kilala ang taong ito, ako na nagsasabi sa inyo na hindi po siya totoo. Lalo-lalo na ang ating 3 founder na tinatawag yung tatay na nababanggit nila ang pangalan ni Ray Umel. Ngayon, hindi nila alam. Hindi natin masisisi ang mga founder natin dahil hindi nila alam. At walang nagsasabi sa kanila, Brad, yung Ray Umel na yan, hindi natin Brad. Peke yan. Kaya, ito ako ngayon at nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Ano ang mahihita ng Piatti kung siya'y pagkakaisahan namin? Kung hindi naman talaga siya totoo. Kung totoo siya,
Ano makita namin? Yayaman ba kami? Sisikat ba kami? Hindi. Matagal na itong usapin na ito, mga kapatid. Pinadalahan na namin siya ng certificate of denial, pero yung mga nagdala ron, hindi namin alam kung ano nangyari. Ang sabi nila, wala raw dumarating sa kanila. And then, gumawa kami ng panibago na 4 kami ang nakapirma, si Brad Jun Marquez, Pidel Acaba, at saka si Dong Makabata. At ako. Ngayon, ang hindi namin alam kung nakaabot. Ito yung sulat namin to, yung certificate of denial na to, nakaabot sa Saudi Arabia, sa Riyadh. May kopya na kami niyan, tol. Kaya hindi nagpakita si Reumel dahil walang maipapakita. Tol, kung ikaw ilihitin mong triskilyon, malakas ang loob mong mag-approach sa konseho. Tol, welcome nyo ako. Galing ako sa ganitong chapter. Eto si OL ko. May ilalatag ka. Siya walang mailabas. Ang Camiguin Island, puro pananakot ang ginagawa niya. Tol, 3 kilyon tayo. Hindi tayo kailanman natakot sa kalaban. O hindi matakot kanino man. Lalaban at lalaban tayo. Doon tayo sa tama. Kaya ako nagsasalita dahil tama yung sinasabi ko. Tama ang pinakikiusap ko sa Camiguin Island. Na panahon na para gumising kayo sa katotohanan. Ako na nagsasabi sa inyo, bilang revival founder ng Fiati, talagang sadyang hindi siya nabigyan. Lahat ng kwento niya ay puro taliwas sa katotohanan. Kaya ang muli masasabi ko dyan sa Camiguin Island na mag-isip kayo. Meron naman brad dyan na tunay sa Camiguin. Kasi lalabas sa ngayon pa lang, lalabas kayong peke. But kapag kayo yumakap o nagsabi kayo sa konseho, hindi konseho ng Camiguin, konseho ng Cagayan de Oro, kung konseho ng Triskelion de Mindanao, papaano ba? Gusto namin yumakap. Gusto namin maging tunay na Triskelion, tunay na membro ng Tau Gamma Phi, the Triskelion Grand Fraternity. Paano ang gagawin namin? Approach nyo lang. Sapagkat nakaalalay ako dyan sa Cagayan de Oro at binibigyan ko sila ng punto kung paano ang dapat gawin. Nagtatanong din naman sila sa akin, kaya kayo mga taga-Camiguin na nabigyan ni Reumel. At take note, nakabalita ako na nagbigay rin kayo ng Sigma. Ano yun? Parang kabutila lang kayo na sumisibol. Mali yun. Meron tayong pinagdaanan, meron tayong pinagumpisahan. Kaya tayo mga kapatid, mag-isip-isip. Nabalitan ko lang ngayon na meron na Sigma ang Camiguin. Saan galing? Di ba? Hindi naman tayo, tapos na yung kabuti era natin na bigla na lang nagsusulputan. Kaya mga kapatid, saka lalo-lalo na sa Camiguin, sa mga nakakakilala, Kirey Kiblat Umel. Yan, si Brad Ira Bermudo, isang nabigyan niya ni Reumel. Kinausap ko yan, pinaliwanag ko sa kanya mula umpisa hanggang sa kahuli-hulihan. At binigyan ko siya ng opsyon. Pero hindi ko alam kung pinakinggan ako o nakinig lang. Kailangan aksyon, hindi yung makikinig ka lang. Kailangan umaksyon kayong lahat. Dahil hindi ka naman nag-iisa Marami kayo Isa lang si Reumel na buburahin nyo sa isipan nyo. Kung hindi nyo kayang burahin sa isipan nyo at sa puso nyo si Reumel, dahil nakinabang kayo sa kanya, it is about time na huwag nyong gamitin ang
pangalan Tau Gamma Pi sa triskillion grand fraternity. Hindi kayo mga triskillion. Pero kung yayakap kayo at dadaan kayo sa reorientation program na gagawin ng Cagayan de Oro or TDM, naka-ano ako dyan, naka-back up ako dyan, nasa likod ako niyan ng mga yan, kung ano gagawin nila sa inyo, kung paano gagawin sa inyo. Kaya mga kapatid, masakit sa kalooban ko na merong mga peke sa ating hanay. Malungkot, masakit yun para sa isang tunay na at ganap na triskilyon na mapasukan ng peke. Kaya muli mga kapatid, sa mga nakakakilala kay Ray Edward Kiblat Umel, lalo na sa Camiguin, alam ko nasa Riyadh, Saudi Arabia siya ngayon. Isipin nyo, namomonitor ko kung nasan sila. Kinakamusta ko siya ron. Kung anong niya, kung ano yung kilos niya ron. Hindi nagpaparamdam doon. Paano nga? Wala nga papel. Walang iniwan pagka pumunta ka ng isang lugar eh. Punta ka ng ibang bansa eh. Kailangan may papel ka. Diba? Ganun siya. Kaya hindi siya makapagpakita. Parang ang nangyari sa kanya doon, TNT siya doon sa Riyadh, Saudi. Ayaw magpakita sa mga brand. Paano? Peke. Kaya makinig kayo sa akin, mga taga Camiguin Island. At saka mga branch natin sa Bukidnon. Kayo mga tunay eh. Bakit nyo hindi ko kayo sinisisi ha? Bakit tatatakan nyo si Ray Umel, hindi nyo natanong kung saan ba siya nanggaling? Diba? Basta kakamayan nyo siya dahil alam nyo brand siya. No? Dapat bago kayo magbigay ng isang ganon, hanapan nyo muna ng COL. Pakita ka nga ng COL mo. Yan tayo. Kung mayroon darating sa mga chapters ninyo na galing sa ibang lugar na magpapasakop sa inyo, certificate of legitimacy ang kunin nyo. Huwag yung yung basta na lang gumawa kayo ng desisyon na pansarili. Hindi ko kayo sinisisi, mga brad sa Bukidnon ha. Ngayon, alam nyo na, kung meron naman nakikinig o nanunood sa mga taga Bukidnon, nabalitaan ko lang yan, na bumisita dyan si Ray Umel. Ngayon, nasa inyo na yun, kung kikilalanin nyo siya, kung itataboy nyo siya. Sapagkat ang isang taong nangulorum sa ating hanay, wala ng puwang para bigyan siya, para tanggapin siya, or ma-initiate siya. No way. Wala na pong pag-asa yun na maging isang triskilyon. Kaya ako, tinutulig sa ako yung mga nangulorum na, tapos bibigyan. Wala na karapatan maging isang triskilyon. Sapagkat, minsan nyo na niloko ang kapatiran, wala nang kasunod yun. No second time around, ika nga. Kaya, maghintay kayo mga brats natin sa Cagayan de Oro or Triskillion de Mindanao na lumapit. Hindi man magsabay-sabay itong mga ito, mag-isa-isa sila na lumapit sa inyo at tanggapin nyo at bigyan nyo ng tamang proseso ng reorientation program at bigyan nyo ng tunay at papano ang tamang bigayan. Kaya mga kapatid, inuulit ko, isa at tunay na ganap akong triskilyon. Sobrang pagmamahal sa kapatiran. Kaya, ito na, naging buti, meron tayong ganitong sistema na matagal ko na itong gustong gawin, kaso nga lang hindi ko po alam. Kaya mga kapatid, ngayon natutunan ko, nag-try ako
Ngayon, ang tinuro sa akin, nakikita ko, maraming bumabasa. Lahat ng nakakilala sa akin, nanonood at nakikinig. Ako'y nagpapasalamat sa mga, maski hindi Brad at saka sis, na nanonood sa aking live stream na to, dahil dyan sa peking Ray Edward Kiblat Umil. Sana kung ikaw ay nanonood o may makapagsasabi sa iyo ng live stream ko na ito, gumising ka na at aminin ang katotohanan na hindi ka tunay na Triskelion, hindi ka tunay na membro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Isa ka lang sa nakararami. Ngayon ang panahon na bago matapos ang 2020, malaman ng buong mundo na wala kang dinaanan. Wala kang pinag-umpisahan. Ikaw ay isang kabuti lamang dyan sa tabi-tabi na bigla na lang sumibol. Sa isang katulad ko na namuno, makakakita at makakaalam na ganyan, hindi ako tumatahimik. Ultimo, bigayan na mali sa ating hanay. Pinakikailaman ko. Pakialamero ko eh. Pero sa puntong ito, chapter ko nakasalang dito. Ang tinayo kong chapter ang nakasalang dito, ang Piatti University. Nabuo ang alumni organization dito. Tapos papasukan mo kami. Malabo ang ganyang sistema. Kaya sa mga may tumatawag sa akin at aking tatapusin na tong live stream na to at may tumatawag sa akin na kasama ko sa trabaho, pakiusap muli diyan sa Camiguin Island, sa Bukidnon, na gumising kayo para kayo maging isang tunay at ganap na Triskelion. Kung kayo'y magpapasakop diyan kay Ray Umil, huwag nyo nang gamitin ang Tau Gamma Phi, ang Triskelion Grand Fraternity, at ang pagiging Triskelion. Sapagkat hindi kayo matatawag na isang Triskelion dahil kayo dumaan sa peke. Ngayon, hindi kayo magiging peke kapag dumaan kayo sa reorientation program. At magiging tunay kayo at ganap na Triskelion. Maniwala kayo sa akin at 1975 pa po tayo, membro ng Tau Gamma Phi. 1975 pa po ako Triskelion. At magpahanggang sa ngayon, hindi po nananahimik o tumitigil sa isang tabi ang Bobby Santos. Kaya sa mga nanood, nakinig at nakakakilala dyan kay Ray Umil, pakiusapan nyo ang mga membrong ito na panahon na para gumising. Panahon na para umunawa at umintindi sa tunay at katotohanang pangyayari na naganap, lalo na sa pagkatao ni Ray Umil. Wala kami mahihita kung yan ay pag-iinitan namin, pagkakaisahan namin. Hindi. Kami po mga tunay na membro ng Piatti University Triskelion. Kaya sinasabi ko sa inyo, magkaroon kayo ng pagkakaisa na yumakap. Yayakapin naman kayo. Hindi nga lang, may dadaanan kayong proseso. Hindi po pwedeng, hindi naman pitik bulag itong pinasukan nyo eh. Diba? Kayo naging pitik bulag. Ngayon, magkaroon tayo ng magandang patutunguhan pagka dumaan kayo sa tamang proseso.
Kaya muli, mga kapatid, sa mga kakilala kong mga nanood na hindi naman nila alam kung ano itong usapin na to, maraming salamat sa panonood ninyo. Kung may nakakakilala po kay Ray Edward Kiblat Umel, kayo na po magsabi na tumigil na, sapagkat buong mundo na nakakaalam na peke ka. Hindi ka tunay na triskilyo ng Fiati. Wala kang pinagdaanan kundi gumawa ka lang ng sarili mong paraan para makapasok sa aming hanay. Lahat ng gatherings pinuntahan mo, pero nabubuko ka naman, nahuhuli ka naman. Dahil marami nakakakilala sa iyo. Hindi na, kunyari ako, hindi kita kilala. Ano magagawa ko, hindi kita kilala. Pero, darating ang panahon, darating ang oras. Yung baho, lulutang. Parang kanal yan. Nasa ilalim na ng lupa, pagka sumigaw ang baho, maaamoy mo. Siya yun. Di ba, mga kapatid? Kaya, Brad Alex, alam ko nanonood ka. Sinasabi ko na, ni-livestream ko na, si Ray Edward Kiblat Umel ay hindi Brad. Kaya, pagtulong-tulungan natin na yakapin yung mga binigyan niya. Lalo na sa ano yun? Mambaho chapter. Mambaho chapter. Si Brad Alex Box. Sila mga paniwalaan nyo. Sila mga tunay na triskilyon. Kaya, kami, sa Fiati, lahat kami magkakakilala. Lahat kami nagbuwis ng dugo sa chapter namin. Kaya walang hindi nakakakilala sa bawat isa sa amin. Di ba? Brad Buddy. Thank you for watching. Yan, Brad Alex. Mga bumabasa na mga Brad na mga kasama ko. Dahil kasi, kung bakit natatakot dito kay Ray Umel. Ano bang katatakutan mo kay Ray Umel? Pumatay? Papatay siya ng tao? Hindi. Hindi kailangan yun. Kailangan natin maging totoo sa sarili natin. Mga kapatid? At ako'y medyo isang oras na nagsasalita rito. Ako'y magpapaalam na muna at may tumatawag sa akin twice na nag-dial dito na kasamahan ko sa trabaho. Sa mga nakapanood at Brad o hindi Brad at kilala si Ray Kiblat Umel, kayo nang bahala magsabi sa kanya na, Junanam Timbayan, kamusta? Kaya, that is my advocacy, mga kapatid, to pin down all colorum in our line. Lahat ng mga colorum na nalalaman ko at iniimbestigahan ko, hindi makakalusot kay Bobby Santos. Merry Christmas, Brad Alex. Kaya mga kapatid, muli at muli, sa mga brads and sis na nakapanood nitong live stream na to, at kung may pangalawang pagkakataon, magsasalita ako muli dito at muling panawagan. Kapag walang nangyari sa loob ng isang buwan, mananawagan akong muli para sa taong ito. Miss you, Sis Bunch. Kaya, mga kapatid, hanggang sa muli. At isa lang masasabi ko sa mga kapatid natin. Live and let live, brothers and sisters. Bye.